ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawasa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedikasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Oras naton kasanggayan nga dula sa 5 minutos naglabay sa alas 4. Maupay nga kulup sa iyong tanan mga kabutuan. Welcome din sa naton na programa ang Billboard sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Para yan na nga adlaw yan na sa Martes Pizza 2 sa bulan sa September tuig 2025. Kaupod ko sa control si Engineer
Joven Cardenas, sugad man si Engineer Francis Marnie Balbes, ngan si Monet Pirito, ngan si LL Gonzales. Para sa ratsada sa naton na mga balita, una nay adian pahibaro sa Melco 1. Nagpapasalamat ang staff and management sa Melco 1. Halarom pagpasalamat. Deep appreciation ngan pagpasalamat kantuan Vice Mayor Rex Daguman ngan sangguniang panunsod sa Galbayog City sa nira diri matutok ngan sa nga suporta dito sa franchise renewal application sa Melco 1. Ngayon papadangat liwat ang sincere gratitude pagpasalamat ngadto kan City Councilor Attorney Eduardo Tibo pag-sponsor sa resolution nga naghimo sini nga franchise resolution sa Melco 1 nga matuman. Ano yung pagtapod? Your trust means more than words can express. It strengthens our commitment. Ini nagpapakusog sa amon commitment nga serbihan nga may sinseridad, baghatag kahayag nga do sa kada panimalay. And to nurture lasting progress in the communities we dearly serve. Damo nga salamat for being our true partners in serving and progress. Duwa na nga LGU din sa Samar nag-aprobar sa franchise sa Melco 1. Una, ang LGU Santa Margarita, yan na naman ang syudad sa Calbayog. May da pahibaro ang NGCP sa naging tinikangan sa waray schedule nga kaparong sa kuryente sa itong Agosto 17 ng 18 maiha na ini ano. All right. Kanina madali ay nga pagparong sa kuryente. Kakulupsan aga ginhimo pag-ayad sa trabaho sa nautod nga primary line dito sa Barangay Malahog. 30 minutos la kasan kulup nga nawarayan kuryente dito sa distrito San Tinabacan. Nga na bueno sa iba pa naton nga mga pahibaro, mga kasanggayan. Ambot kung nahiagian na, kung nakita na nini nawara nga estudyante sa Calbayog City National High School, missing person si Christine Medalyo Cailo, 16 anyos, taga Puro 4 Barangay Kakaransan, Calbayog City. Katapusan nini nakikitan sa Calbayog City National High School sa Barangay Moraon, Calbayog City. Kung sino man ang makakita, sini nga Daragita nga ang ngaran si Christine Medalyo Cailo. 16 anyos nawawaray ni taga Puro 4 Barangay Kakaransan, Calbayog City. Kung sino nakakita, sino nga Daragita, alayon pag-sumat, pag-contact kan Ruben Rosilio Cailo sa cell number 0930-2170-528. 0930-2170-528. Alright, para sa iba pang balita, yan ang adlaw September 2, 2025, ang First Samar Provincial Mobile Force Company. Personal ginuluhan ni Police Corporal Shena I. Somayo, Assistant CAD PNCO, ng Police
Corporal Maria Flori Mary B. Pitogo, it's our AOPNCO Kaupudsan Coach Pastor Pinisissimo E. Sagadal Jr. ilarom sa supervisyon ni Police Major Norman S. Gatong Jr. Force Commander ng lumaras ang Kasimbayanang Program sa Bigaho Elementary School sa Barangay Bigaho, Distrito San Oquindo. Ang symposium naka-focus sa pagpahibaro sa mga kabataan sa Republika Acta 1627 o Anti-Bullying Act of 2013. Iring balaod nagtutuyo maprotehan ang mga estudyante sa panunlog, bullying ng iba pang forma sa violence sa elementarya ng sekundary ng mga eskwelahan, high school. Ini naghinanglan ng atanan ng mga eskwelahan ng magpatuman sa mga polisiya para malikyan ng mabaton ang bullying, lakip na ang mekanismo sa pagsumbong, reporting, investigating, and pagresolbar sa bullying incidents. Ang First Samar Provincial Mobile Force Company natuod nga pag-edukar sa mga batanon nga mga estudyante, yun ang sining importante nga issues ang mga kabulig, pagtindog sa mas matalwas nga mas may kahibaro nga komunidad. Si Deputy Minority Leader Stephen James Tan ang nag-attender sa budget hearing sa Committee on Appropriations kaupod sa Department of Energy ngan iya sanga nga entities an niya napokor PNOC ngan iba pa. Din isa ang concerns partisan electrification sa naibilin nga 16 nga mga barangay dinhi sa Primero Distrito San Samar nga nan posibleng installation sa solar o mini grid system sa mga isla sa Tagapuglan, Santo Niño ngan Almagro. Kasumpay sini kasanggayan naton pamatian an nag-transpire sa sining budget hearing dito sa Kamara. Anay parunta na yung aton background music. Alright, adi mga kasanggayan, nasabi nga budget hearing pamatian ta. Hang di computer sa Facebook. All right, adi. The chair now would like to recognize Deputy Minority Leader Stephen James Tan. Pamatian ta dito sa Kamara si Congressman Jimboy Tan sa Primero Distrito sa Samar. Thank you, Mr. Chair, and good morning good afternoon pala kay Secretary and to the DOE family. There are a few issues that I wanted to raise. First is I would like to raise the issue about the NGCP line, which is from Calbayog City on Samar side going to northern Samar side. So mabuti din na nandito si Representative Daza and Representative
Uchuan, especially na affected kami dalawa nito na line. So, but the line is, the purpose of the line is to improve the supply of electricity in the northern side, northern Samar. But however, we have encountered an issue when the contractor laid down the plan kung saan ilalagay yung mga poste. So, we realized na nilagay nila sa almost 80% of the post is beside the diversion road and in the Maharlika Highway going to Northern Samar. So, malaking portion kasi halos almost the same yung haba ng line that will traverse Samar and the line that also will papunta din ng Northern Samar, almost equal kami. So, yun ang issue namin na nilagay nila 80% sa highway. So, nagkakaproblema kami ngayon in terms of syempre, majority ng development ng First District is situated, especially it is inside Calbayog City. So, nandun talaga yung development natin beside the diversion road and yung mga major roads natin. So, marami ang na-affected na mga barangays also. And we have also encountered na may transfer sana kami na NGCP na line, the old line, pero very costly siya kung i-transfer. So kung ngayon ilalagay nila lahat dyan na mas bago to na line, and to mention also may old line tayo na nandun sa bundok, tas itong bago nilalagay sa highway. So parang nag-raise up din ng concern yung the city of Calbayog through kay Mayor na nag-oppose tayo doon. So then, nung humihingi na sila ng resolution of non-objection by the city, of course, nag-object kami doon sa proposed na location ng mga post. So, Madam Secretary, if you could also help us na ma-consider to na ma-fast track na rin. We do not want to hamper also the development, especially that it is leading to Northern Samar, but we cannot also sacrifice dun sa district natin, or in this case, the city of Calbayog, na malose din namin ang opportunity na the majority of the development is situated in this national highway and this diversion road. Mr. Chair, di po kayo nag-iisa na problema sa NGCP, Mr. Chair. But this is under, we'll work on that for your district. But I'd like to ask the president of the Transco to answer because they're the ones that gave the concession to NGCP. Thank you po. Mr. Chair, if I may be recognized. Go ahead. Good afternoon po, and thank you for raising that concern. I actually am arranging a meeting with the president of NGCP regarding several issues on right-of-ways, and we will include that po in our discussions, and we'll give you feedback on the outcome of our meeting with the president of NGCP. Thank you, Mr. Chair, and thank you. But we just do not like lang the impression na parang, kasi when they presented, parang sinisisi nila yun dito sa Samar side na we are hampering ayaw namin na ma-upgrade yung line. But that is the situation. Mr. Chair, well, ano na lang, Mr. Chair, we have this committee on transmission and we'll take up the topic together with NGCP and the other concerned agencies on the issue at hand, Mr. Chair. We'll set it up as soon as we can. Okay, thank you. Thank you, Secretary. And the second is, I would like also to request that baka pwede natin ma-consider yung to upgrade the line of the 3 islands in my district, namely Tagapulan, Santo Niño, and Almagro. These are all islands. I think that based on the recommendation of the local cooperative,
sa Melco 1 is for the line to be upgraded kasi to be insulated kasi prone sila sa mga vegetation, may mga bats na mga issue. So halos although 24 hours na yung services nila, pero hindi nila na-enjoy yung 24 hours na services because of parati silang affected dun sa old na line. So it needs to be upgraded para mas better yung services natin na ma-provide. Yes, Mr. Chair, we'll coordinate with NEA on this. I am not so familiar with what are the pain points in this issue, pero I'll check with NEA the 3 islands in Samar. Yeah. Namely Almagro, Santo Niño, Tagapulan. I will furnish a letter also to kay Sir Almeda. Yes, Mr. Chair. I'll wait for your request letter, sir. And lastly, based on the record, as we have talked with the general manager of Samelco 1, he was saying that based on the record, all of the barangays are now fully energized. But in reality, in account ko, there are 16 barangay pa na who is not energized. So maybe we can propose also a 32 kilowatt off-grid hybrid solar plant so that we can target the 16 barangays na 100% na fully energized yung first district of Samar. Yes, Mr. Chair, we'll have the somebody from the DOE will just get the information from you, Mr. Chair. And also, Mr. Chair, other than the distribution lines and the electrification programs, we're also checking the need for Samar because it's an end of the line. Yes. Kaya we're also checking now if what is the type of energy that you need there. Kasi same, I'm from Panay, I'm from Iloilo, end of the line din kami. Our diagnosis for Panay is that we need more base load, and I think that's also the same diagnosis that you have there. So we have to find developers to do that, Mr. Chair. It's we're doing already the simulations kung ilang megawatts yung kailangan nyo, Mr. Chair. So thank you, Madam Secretary, and thank you, Mr. Chair. Amon to kasanggayan pag-raise ang pag-isa sa na issue partisan panginanglan nga matagan na kuryente na ibibilin nga di sa nga mga barangay sa Primero Distrito sa Samar gin isa ini nga issue ni Congressman Jimboy Tan di sa budget hearing kanina nga udto sa Department of Energy ngan affiliated entities ini sugod sa National Electrification Administration NAPOCOR PNOC ngan iba pa. Isa ni Congressman Jimboy Tan kanina sa Kamara sa sining budget hearings and Committee on Appropriations dito sa Department of Energy and iya concerns parte sa pagpakuryente sa nahisasalin nga di sa nga mga barangay nga waray lagi apon linya sa kuryente din sa Primero Distrito sa Samar. Gan posibleng instalasyon sa solar o mini-grid systems dito sa mga isla sa Tagapulan, Santo Niño, ngan Almagro. Alright, 24 minutos ang naglabay sa alas 4. Ngan mabalik kasangkayan kauman sa mga paibaro sa kontrol. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account.
Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Huy! Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or troll post at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Oras na hingado na sa 28 minutos ang naglabay sa alas 4 din sa nato na programa Billboard sa DYOG Radio Pilipinas sa Galbayog City. Gan bueno nga di kita kasangkayan sa pagbasa sa opinion dito sa aton mga national dailies, dito sa opinion column sa mga periodiko. Unahon ta ang Abante Tonight. Nano aton mga issues na dayan na dito sa opinion column sa pahayagan People's Abante Tonight. Ang manggad sa mga diskaya. Sa kolom ni Boyet Hadulco for the record, yaman ng mga diskaya. September 1, 2025, issue sa Abante Tonight. Nakakalula ang manggad yan sa mga diskaya. Kauman maka-jackpot sa mga dagkong kontrata sa Department of Public Works and Highways. Sa inisyal nga pagkita, umabot sa 32 bilyones pesos nga flood control project
ang nasungkit sa siyam nga construction firms sa mga diskaya. Tigang 2022, tubtob 2025 la. Kung pagbabasaran ang estimate ni Senador Panfilo Ping Lacson, nga 40% la sa ginaprobahan nga budget ang hangad to sa implementasyon sa proyekto. Nagawas nga 19.2 bilyones pesos ang gintungaan sa nagtunga-tunga ang kontraktor DPWH ngan sa funder sa 32 bilyones pesos. Diri urusahon nga may dako nga mansyon ang mga diskaya. Ngan may 40 nga mga luxury vehicle pa. Ba, miskin iba ang ginagamit nga sarakyan kada adlaw, may sobra pa nga napulo nga mga kotse, mga magagara nga mga sarakyan sa sulod sa nusa ka bulan. Miskin si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, nawindang sa listahan sa mga luxury vehicle ni Diskaya. Ginamin sa senador nga diri siya maaram sa modelo sa ibang sarakyan sa kontraktor. Tungod iginbida nira mga manggad, ginimbestigaran na lugod sa raya na sa Bureau of Customs. Nagpa-interview man kan sa duha nga taga-media kan Corina Sanchez ngan sa usa pa nga lalaki nga taga-media. Tungod kay gimpareyaw nira mga manggad giniimbestigaran na lugod sa rayana sa Bureau of Customs ngan BIR kung nakagbayad ba sa rasan tama nga buhis sa gobyerno. Iginamin ni Sara Diskaya sa interview sa journalist nga si Julius Babaw nga daan sira kablasla. Pero umasinso ang ira kinabuhi sa magtigang makabingwit sa kontrata sa DPWH. Ang interview na hitabo antes magtikang ang kampanya sa local election sa Pasig City sa naglabay nga Mayo. Ang rags to riches story, tigang sa pagingablas nga duson pagin-manggaran nga istorya ni Diskaya, ang ginkontra naman sa Vera Files. San usang nga journalist ang nagistorya nga ang kapital sa mga Diskaya, ang pwede ginhatag sa Ira Bata nga anay mayor sa Pasig City. Yan na doble dagok ang posible katubangon sa mga Diskaya. Tungod kay nagsaad na si Pangulo Bongbong Marcos nga papanagutin niya ang mga responsable sa mga palpak nga flood control projects sa gobyerno. Tulo ka tuig na la ang nahibibilin ngan api kina magbabay sa pwesto si Pangulo Marcos sa 2028. Yan na pala, naghimo na inisan pitad para diri masiring nga lame duck president. Kung sa sampulan ni Pangulo Marcos Jr. ang mga Diskaya, nano naman ang pwede niya ikaso sa ira sa sining Diskaya, pamilya Diskaya. Sigurado may ginhimo nga pitad na ang Department of Justice. Pero may kasi ginbabanggit sa Pangulo nga matubang sa economic sabotage ang mga nadadabi sa Ghost Project ng mga palpak nga flood control project. Bisan pa man, miskin ang economic sabotage sa agricultural smuggling, oray pakit na ikitan nga nasampulan nga smuggler sa ngit usa. Nga dako nga ayat sa gobyerno ang pag-file sa economic sabotage sa mga nadadabi sa Ghost Project sa DPWH. Kung ang administrasyon yan ay Pangulo Noynoy Aquino, ang napapreso ang negosyante nga si Janet Napoles tungod sa pork barrel scam, sino naman ada ang mapapapriso ni PBBM sa flood control standard? Abangan. Amad to ang kolom ni Boy Tadulco for the record, yaman ng mga
Diskaya sa periodiko Abante Tonight, September 1, 2025 issue. Ngan, bueno, nga di kita sa kama importante para sa mga senior citizen nanoan kama importante sa tungkod para sa mga karilagsan. Ang tungkod o cane ang naimbento bilang usa nga praktikal nga gamit o armas gin gagamit ini nga panlakat pagbiling sa paggaon pati pandepensa dito sa Japan sa tungkol sinauna nga panahon may ang mga samurai may tungkod nga sa ilaro mo sini ang kaptanan usangayan nga samurai usangayan nga talais nga halaba nga punyal nga samurai. Tikang dida naging simbolo sa poder ng otoridad. Sa 16th and 17th century naging usa nga fashion accessory ang mga tungkod. Nagkamayada liwat sa mga mag-upay nga disenyo ini nga mga tungkod. Kaupod na pagbutang sa bulawan ng ivory. Mas permidara sa mga kalalakinan. Nakikita liwat ang kamutangan sa tao sa iya komunidad, pati ang posisyon ng manggad sini. Kundi ang pagsikat sa paggamit sini ang naghamubo sa maimbinto ang payong. Mas ginkaruyag nga bitbiton ini kaysa sa tungkod. Mas ginkaruyag sa iba nga mas naayon sa rasan payong kaysa sa tungkod. Mas madalas ang paggamit sa tungkod na may kalabdanan sa kapansanan. Kung may piang, kung nakurian paglakat. Di rin makalakat, ngan sa paggiwa, ngan pagkilos, ngan paggalaw. Pwede nga darasan sakit, aksidente, o operasyon. Iyan na nga human na ang gusto, di rin simbolo ang kaimportante sa tungkod. Labi na ang busag nga tungkod. Nangangahulugan nga may kapansanan na nagagamit sini. Ang kapansanan o kapilasan sa kalawasan ang may kalabdanan sa pagtingin, pwede buta, harap, o visually impaired. Nagagamit nila ang tungkod, diri tungod kay nakukurian sila magkiwa. Kundi diri para makapa ang ira palibot tungod sa diri ini diri sa nakakakita. Mas sa ngatanan, ang kolor ang makikita sa mga ada sa palibot nga may ada kapansanan nga sa pagita sa nagamit sini. Ini ang ginhimo sa iba-iba nga parte sa kalibutan. Kaupod ng Pilipinas, may dakit Batakan Balaod Konstitusyon. Ang Republika Acta 6759 ang White Cane Safety Day. Ginsasilbrar ini kada Agosto 1. Ini ang para sa kaupayan, proteksyon, nga pisikal, moral, nga social well-being, sanusa nga may kasampilan sa lawas kapansanan. Labi na, adton mga buta. Nakapahamtang din yan paghimos ang kampanya para sa awareness ang pagkabuta ng sakit sa pagkaharap. Kaupod na din yan pagkamaya sa mga proyekto para sa hibaburuan ng maghatag hibaro parte sa mata. Panano mamangnuan, mapurutihiran, ng mabuligan at doon mga buta, at doon mga harap. Importante ang aton mga mata ng pagkita. Ungay ini sa aton mga importante nga senses. Aton ini mangnuan. Kung may pagkaharap, ipakonsulta dayon sa mga optometrists para matagan sa salamin kung may the error of refraction. Kundi, kung talaga nga may the problema nga iba, ada ang mga ophthalmologists para matagan sa lunas, pinagisan bulong,
o kung kinahanglan maoperahan sugad nila sa mga katarata ng iba pang sakit nga may kalabdanan sa aton mga mata. Amad to ang nagkolom ni Dr. Rylan Flores sa Iakolom Clinic Hour. Sa pahayagan, Abante Tonight. Alright, nga di naman kita mga kasangkayan sa pahayagan, Abante una sa balita. 41 minutos na naglabay sa alas 4. Gadi kita sa kolom ni sa kolom ni Ray Marfil, spy on the job. Sulit ang botos kan Senador Ping. Kauman magmarakulyo si PBBM parte sa mga waray awod nga kurakot sa flood control projects, mas naklaruhan ang mga Pinoy kung nano kagarapal ang patong sa pundo sa DPWH. Sa privilege speech ni Senador Ping Lacson sa Senado, nga ginhimo niya miskin pa under the weather ang panlawas sa mama o maraot ang pakiramdam sa miskin pa may sakit nga inaabat sa Senador. Sa doon manalasan bagyo sa Yolanda nga damo ang namatay ngan grabe ang perdidas sa Kabisayan, partikular sa Leyte. Nagdeklara sadto ang nalingkod nga presidente nga si Noynoy Aquino nga angay BBB o Build Back Better ang mga ititindog nga mga building nga kaya sanggahon ang kalamidad o angay marigon ang ititindog nga mga building. Pero sugad sa ginisiring sa ibang madiskarte nga may oportunidad kung may kalamidad, baga maiba nga mapinsar liwat ang mga buraot nga kurakot pa nga iba nga kahulugan sa BBB, Build Kickback Better. Kung tuoron ang nagawas nga mga report parte sa pagbubursa sa pondo para sa mga flood control projects o tingali pati sa iba pa nga proyekto. Pwede pa siguro palahuson ang kurakutan sa mga proyekto kung marigon naman ang pagkakadesinyo ng pagtindog, pagkatukod. Kundi ang problema tungod sa kadako daw sa gintunga nga patong, kadako nga kickback ang gintunga-tunga, guti ay nga porsyento nala ang bibilin sa aktual nga gagastuson sa proyekto, sigon sa privilege speech ni Ping. Sanglit ang resulta, maluya ang proyekto ngan madagmit marubat. Diri pagyapon malilikyan, magnit-ngit ang ingasinaton Pinoy kung nahinundom ang linya sa mga DPWH official nga madagmit naman mawara ang humupa ang baha yana. Baga ba kontento na sira nga malubog anay sa baha ang mga balay, lumutaw ang mga sarkyan sa baha, lumusong sa baha ngan magkaliptus pyrosis ang aton mga kabugtuan, magundang san pera ka oras ng trapiko, ngan may mga bata nga tatangayon ngan malulumos sa baha, kay siringani huhupa gihapon naman ang baha. Saglit naman siguro nagraot ang pakiramdam sa senador sa himuon niya ang privilege speech sa ito naglabay nga semana tungkol sa iya sama ng loob. Ngan kung may makikita pa nga ibang kabulastugan si Senador Ping sa iba pa nga nahalungkat sa niya team nga flood control projects, tingali may part 2 pa ang iya paseminar sa mga senador. Ang matindi labot sa mga ampaw nga proyekto
May mga ghost projects pa o guni-guni kung tawagon ni PBBM. Oray na ginhimo nga proyekto, nakasukot pa sa kompleto. Panano ini nahimo nga proyekto nga kompleto naman ang papeles, nabaydan na ang kontraktor. Pero waray project, ghost project nga ni, daog pa sa tubo, sa tindira, sa lugaw, sa kanto nga puros sabaw. Ngan kun ungod ang mga aligasyon, may mga nakakupo nga sa mga proyekto nga na mga kontratista ikatunog liwat sa ngaran nira, mga kongresista. Baga nag-lecture nga ni si Ping sa mga igkasiniya senador kung paunaw ay magbulgar sa kabulustugan sa gobyerno. Iginpakita niya kasi sa presentasyon ang mga resibo sa mga kabalbalan daw sa iba-iba nga proyekto. Ngandiri basta emi-emila sugad sa drone video tungod may mga lugar nga audunon ang kontratista nga nadiri ipakita ang ginimo nira. Labot pa sa mga testimonya sa mga residente ng lokal nga opisyal ng mga detalye nga nakalista sa National Expenditure Program, mungkahing budget ng gobyerno ng General Appropriations Act, ginaprubahan sa Kongreso nga budget sa gobyerno. May mga proyekto nga haros magkapareho ang presyo, nga baga ID kung para kanay ang proyekto. Paano nga naman mahitabo nga usaan presyo sa ginatos-gatos ka milyon ka pesos sa mga proyekto miskin sa magkaiba nga lugar ini igintindog ngan magkaibaan kadako ngan magkaiba na siluwat siguro ang sitwasyon. Labot dida may mga proyekto nga miskin human na pautro-utro pagyapon ginpupunduhan kada tuig nga nakabutang sa unprogrammed o waray siguro nga pundo pero diri makuri na mapunduhan. Bilib ang mga igkasinaton Pilipino kamping tungod kay nahimo niya nga tagan sa nawong kung nano kagrabe ang panghikbak sa flood control projects miskin pa kakabalik niya bilang senador sa Hulyo. Dako nga suportay ni sa matinding nga pagkadismaya ni PBBM laban sa katiwalian. Sanglit angay ipusliwat sa Presidential Communication Office ang mga ginbulgar ni Ping. Kaupod na ang pag-promote sa senador sa website nga sumbong sa palasyo. Makikita sa administrasyon kung sino ang mga kaugop nira kung tinuod nga karuyag ni PBBM nga silhigon ang mga waray awud nga kurakot sa gobyerno. Kung nadiri sa iba nga senador kantito si Sen Soto nga maging Senate President ba, tingali garuyag nira si Senador Ping. Malamang kung si Ping ang Senate President, makakabawi dayon ang imahe sa Senado nga bagsak na ang trust nga approval ratings basar sa survey. Yun nga lang, kung may mga senador nga nakasawsaw liwat sa patong nga nadiri mawadan sa intelihensya, nagawas nga pipili sa rasang leader nga lalagari sa sungay nga magutod sa ira buntot. Tandaan, bata niyo ako at ako ang spy niyo. Mawad doon na column ni Ray Marfil, spy on the job. 11 minutos antes ang alas 5, mabalik kauman sa mga pahibaro sa kontrol. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo. DYOG 882 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email.
Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. 9 minutos antes an alas 5. Anay Pangulo Digong ginpatawag tanan ni upat nga ang mga anak nga kumadto sa The Hague, Netherlands. Kung saan yan ay pausa-usala. Surusaliwan la ang mga anak ni Anay Pangulo Rodrigo Duterte sa pagbisita sa iya silda sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Yan na. Ang may nag-uusahan siyang ginaaro sa upat nga magburugto nga dudrungan sirang upat nga bumisita sa iya sa The Hague. Sanglit sa yan na. Adto sa The Netherlands, sira Vice President Sara Duterte. Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte. Acting Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Ngan ira puto si Veronica Kitty Duterte. Si Anay Presidente Digong ang gindara sa The Hague sa tunga Marso 11. Makalabay ig-serve sa iya ang warrant of arrest tigang sa International Criminal Court tungod sa crime against humanity. Ay ginpatupad sa Interpol sa bulig sa Philippine National Police. Si General Nicolas Torre III ang ginmanduan na mag-serve sa warrant. Nagamayada na isang standoff sa NAIA. Antes may sakay sa aeroplano si Duterte pasado alas 11 sa gabi. Yan na nga tiabot nga September 23. Mubuhaton ang hearing sa kaso sa nanay presidente. Ang pakyana yan na. Kay nano ba gimpatawag ni Digong sendudrungan na niya upat nga anak. Napabalita sadto nga butot balat na la daw. Haros bukog na la daw ang lawas ang anay presidente. Dirikit maram kung nano ang rason nga nagdesisyon si Digong nga ipatawag ano pat niya nga anak nga dungan nga dumuaw sa iya. Ulato na lang naton ang mga may tatabo sa pagduaw sa nanap upat nga anak ni Digong sa The Hague. Amo to ang kolom ni Edith R. Regalado, Dorian Sheikh. Sa Filipino Star ngayon, Pitsado Agosto 31, 2025 issue. Nga di kita sa kolom naman, mga kasanggayan ni Jarius Bundok, inamat-amat nga ebidensya. Naamat lang nga ebidensya, basaran sa Korte Suprema. Mao niyan kolom ni Jarius Bundok sa kolom sa Poll sa Filipino Star ngayon. Yan na ang adlaw nga isyu. September 2, 2025, ginabuso daw sa Kamara de Representantes ang poder sini. Sanglit ginbasura sa Korte Suprema ang pag-impeach sa Kamara kan VP Sara Duterte. Ura-urada daw nag-impeach sa Kamara, inapura sa ring sa Korte Suprema. Ni waray man la daw talakaya ang sakdal sa plenaryo sa Pebrero 5.
Ang basaran sa korte sa sininga desisyon, mawan balita sa ABS-CBN News, siton nga raw. Insister daw sa newscast nga waray plenaryo, pero gindaradayon daw sa Senado ang sakdal san Kamara. Punto ini sa Korte Suprema sa page 8, narration of facts sa 97 kapaypay nga desisyon. Ada sa ilarom ang footnote 30 ang link sa nasabing ABS-CBN balita. Pero kung abrihan ang link ini ang nagawas, ibinabalita ng ABS-CBN na nagplenaryo nga ang Kamara noong February 5 at pagkatapos ay dinala ang articles of impeachment sa Senado. May tulong nga video pa ang balita. Ang paghimo sa plenaryo, ang pagpermahay sa mga kongresista nga ng pinal nga 215 nga mga perma. Kung sugad ngayon, na ano ang ginbasaran nga balita sa Korte Suprema? Waray, nag-ininopla ang Korte Suprema, nag-amatla kathang isip. Bungkag ang desisyon sa Korte Suprema. Ano man nga desisyon ang angay basar sa kamatuoran. Kung waray datos, waray desisyon. Sa hudikatura, ang balita ang gintuturing nga hirsi o pangalawa nga pasala sa impormasyon. Angay magbasar ang Korte Suprema sa panguna nga source. Waray ba kundi ang opisyal nga record sa plenaryo sa Kamara nga ng CCTV video sadto. Amino na da sa Korte Suprema ang kawadan san basaran. Babalik taron ba sini ang nira desisyon? Di rin naman makarawod nga magpaubos. Ang pagpaubos ang kagitingan. Ika nga sa mga Tagalog, sa pag-ako ng mali, hindi na babawasan ang pagkalalaki mo, nadadagdagan ang pagkatao mo. Amad to kasanggayan ang kolom sa poll ni Jarius Bundok, Filipino Star ngayon, sa September 2, 2025 issue. Sanit na mo natuod nga pwede i-reverse sa Korte Suprema ang desisyon sini nga pagdeklarar nga illegal o dirisubay sa Batacan Balaod ang impeachment kan BP Sara. Abangan nala naton mga kasanggayan. Kaya iya man magpagawas sa nira desisyon, ginpasubiter na sa eksplikasyon ang kampo ni BP Sara, kampo sa Kamara. Hindi rin pa nagawas ang final decision sa Korte Suprema. I-reverse ba? O nira na una nga desisyon? Fake intelligence report. Dumali Kantore. Kolom ni Non Alquitran di Puga. Yan ang adlaw nga issue September 2. Ang bugos na sininga payagan Philippine Star ngayon, ang bugos kasabot ni ex-PNP Chief General Nicolas Torre III, fair-haired boy siya, ni Presidente Bongbong Marcos. Ito nang kasabot ni General Nicolas Torre III. Paborito siya ni PBBM. Tumaya naman kasi sa Torre kan PBBM. Ganon basaran, mawan paggadakop niya kan KOJC Pastor Apollo Kibuloy, ganon pagpalabog kan Tatay Digong sa ICC sa The Hague, Netherlands. Di relaton, nalilipay liwat si PBBM Kantore, nga niging pakita naman niya ini sa tunsona, sa nipakita ni iyakan sini, sin personal, ang CIMIX, ang 5-minute response niya, sa Kampo Kurami, miskin maaram siya nga may demolition job kontra sa iya, wara ini pansina ni Torre, trabaho la siya. Maging na Napolcom resolution, ang diri luwat, waray luwat niya pansina, tungod ginispekar niya, nga si ini, sinmaupay kan PBBM, gamit ang gimpirmahan nga dokumento ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Kaya lang,
di rin naman naundang ang kabal sa Malacanang para matanggal si Torre tungod sa 8 bilyones pesos nga rason. Ang last straw ni Torre mao ang intel report nga gintuod ni PBBM. Miskin diri pa ini miskin waray pa ini umagi sa validation, ang sakit sa banks nito. Alayla, karuyag laklaruhon ni DIDM Director Brigadier General Matthew Bakay ang Napolcom resolution sa pagtransfer sa third level officer sa pwesto parihula sa rango sa napiktadong opisyal. Tama la ang dokumento nga pirmado ni Bersamin. Kaya lang kung ada sa command group ka na, may basbasa nga ini sa Malacanang. Sigun kan Bakay, si PNPO si Lieutenant General Jose Melencio Tating Nartatis Jr. ang DCA na sadto o number 2 man sa PNP. Ngan ang igbalhin siya sa APC sa Mindanao ang diri na angay sa gimpirmahan ni Bersamin nga angay may go signal ini ni PBBM. Kumo ira Commander-in-Chief, may punto si Attorney Bakay. Di ba mga kosa? Iginhatag pa ni Bakay nga ehemplo ang kaso ni retired General Rodel Simonia nga retired General Michael John Dubria nga nag-retire nga acting pagyapon tungkol kay waray confirmation ng Malacanang. Na ano you say? Anong say niyo mga kosa? Diri spokesperson si Nartatis. Diri spokesperson ni Nartatis si Bakay ha? Hehehe. Kaniya-kaniyang gimmick lang talaga. Tungod sa pagkita ni Bagyo si Torre, tungod sa pagkita nira, Bagyo si Torre kan PBBM. Taruyag aroon ang bulig san una san 18 nga opisyales nga ginkarawat ni PBBM ng resignation nira tungod sa droga. Igin-insister san 18 nga opisyal nga waray naman sira mag-resign. Ang ginpirmahan nira ang willing sira mag-resign kung mapamatud-an nga nadadabi sira sa droga. Ang problema la may nagmagic sa papeles sa 18 nga opisyal nga naging pagawas sa surat kan PBBM ang natugot sila mag-resign. Ano nang apitad sa 18 nga opisyal ang halungkaton ang papeles nga ginpermahan nila nga nawara ang records ni sa PNP. Aragoy. Nga nang kabal sa palasyo nga ang leader ano sa cabinet secretary nga nagimos ang intel report nga 18 ang panay permi nagbi-meeting kantore ang may maraot nga pitad sa gobyerno ni PBBM. Destabilization ba iton? Sana magan. Ginupdan pa ini sang litrato ng video sa mga mista ni Torre nga nag-get together sa usang hotel. Aray ko po, sa sobra nga malas naman sa nga 18 nga dismissed officers, tumuod si PBBM sa intel report nga adto, goodbye na la. Ngan tigda ginliwanan si Torre, di po ga? Ambot sa kanding may bangs. Daw pangarason ko yung kay nano na patalsik si Torre nga na nagasarang sa social media, ang diri pa yung team players ini sa 8 billion pesos purchase ng pusil. Mga armas, sigun sa Marites, waray madayon ang overpriced nga transaksyon. Ba, klarado pa sa sikat sa nadlaw on 800 million pesos nga kitakaon dinhe. Nganan facilitator sa transaksyon. Igin tutudlok nga anak sa nusang opisyal sa DILG. Ano ba yan? Maupay nala, may alerto si Torre nga napugnan ini. Dako nga kawad an unta ang pitsa sa gobyerno abangan. Amad to ang column ni waray na magkiwa. Naton computer naghang na liwat. Alright, nakita oras kasangkayan. Modton column ni Non Alquitran Dipuga sa Filipino Star ngayon. September 2, 2025 issue. Adiyan naton news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Maupay nga kulop sa iyong tanan, mga kasanggayan. Adi ang aton news update.
Sara Diskaya nagtatagiya san siyam nga construction firms. Iginamin ni Sara Diskaya nga siya ang nagtatagiya san siyam nga construction companies nga nakakuha sa flood control projects sa DPWH. Pero insister ni Diskaya nga waray sira baker miskin permi nagdadaog sa bidding anira kumpanya. Waray paak nakakahampang sa DPWH. Nakikita lang namon sa PhilJEPS, Philippine Government Electronics Procurement System, nga naungay kami sa bidding nga maaram kami nga qualified kami. Siring ni Diskaya sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee kanina parte sa anomalya. Sa mga flood control projects, panag-iya niya ang St. Gerard General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor, Elite General Contractor ng Development Corporation, ng St. Matthew General Contractor and Development. Ungay liwat din ang Great Pacific Builders and General Contractor. YPR General Contractor and Construction Supply, Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation, ng Way Marker OPC. Aros ada sa 400 nga mga proyekto na ang nakuha sa niya mga kumpanya sa DPWH tikang 2022 to 2025. Kada tuig, naungay daw sira sa bidding sa iba-ibang proyekto sa building sigad ng flood control sa bugos nga nasod. San pakianhan ni Senate President Pro Tempore Jungo Estrada. Kung may ghost project sira, diritsa nga bumaton si Diskaya nga waray. Sigun kan Estrada, dirilite mo ano sa nga proyekto kung an naglalaban-laban sa bidding mawan siyam nga kumpanya ni Diskaya. Amad to nato news update, Gin Navilon, iutag notisya. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News.